Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay ng pag-ibig at pagkasira ng isip? Sa gitna ng Maynila, isang babaeng nagngangalang Isabela ang hindi matanggap ang malamig na pagbabago sa lalaking kanyang minamahal. Sa ating kwento ngayong gabi, masasaksihan natin kung paano ang isang simpleng paghanga ay maaaring humantong sa isang nakakagimbal na sumpa. Huwag bibitaw dahil ang pagtatapos ng kanilang istorya ay mag-iiwan sa inyo ng tanong. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pag-ibig na iyong pinaniniwalaan? Sa gitna ng Maynila, sa isang maliit na opisina kung saan ang bawat kaluskos at pag-click ng keyboard ay tila musika sa araw-araw na gawain, may isang dalaga, si Isabela, na tahimik na nagtatrabaho. Ngunit sa kabila ng ingay, may isang katahimikan na mas malakas pa sa lahat, ang katahimikan ni Marco. Habang nagmumuni-muni siya sa kanyang mesa, hindi maiwasan ni Isabela na siya ay palihim na obserbahan. Ang tahimik na sandaling iyon kung saan si Marco ay tila nawawala sa sariling mundo ay nag-iiwan ng kakaibang epekto kay Isabela. Pag-uwi habang nakasakay sa jeepney, hindi mapigilan ni Isabela na ngumiti habang naaalala niya ang unang araw nila ni Marco. Ang mga ngiti at tawanan nila noon ay nagpapagaan sa kanilang trabaho at ang mga alaalang iyon ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa kanyang maulap na gabi. Isang gabi, nagkataon na magkasabay silang umakyat sa rooftop ng opisina. Ang malamig na simoy ng hangin at ang kumikislap na mga bituin sa kalangitan ay naging saksi sa kanilang tahimik ngunit makabuluhang pag-uusap. Walang ibang ingay kundi ang kanilang mga puso na tila nag-uusap. At nang sila'y maglakad pababa ng gusali, dama ni Isabela ang bawat hakbang na tila ba sila lang ang tao sa buong mundo. Ngunit ang dating masaya at puno ng buhay na si Marco ay unti-unting nagbago. Sa mga sumunod na araw, ang opisina na dati puno ng sigla ay tila naging isang malamig na silid na puno ng lungkot. Isang umaga habang nagkakape si Isabela, napatingin siya sa mug ni Marco na dati nilang pinagkakatuwaan. Ngayon, ito'y nasa isang sulok na lang, hindi na ginagamit at nababalutan ng alikabok. Isang gabi, pagod at nangungulila, sinubukan ni Isabela na yayain si Marco na maghapunan sa labas. Ngunit sa halip na pagsang-ayon, isang malamig na pagtanggi ang kanyang natanggap. Tila isang saksak sa puso ni Isabela ang bawat salitang hindi na lumabas sa bibig ni Marco. Sa kanyang pag-iisa, binuksan niya ang kanyang journal at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang saloobin at damdamin. Umaasa siyang sa ganitong paraan, kahit papaano, ay gumaan ang bigat na kanyang nararamdaman. Ngunit ang bigat na iyon ay tila nagiging pasanin na hindi na niya kayang dalhin mag-isa. Ano nga ba ang susunod na hakbang ni Isabela? Paano niya haharapin ang pagtanggi na unti-unting sumisira sa kanyang puso? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas malalim pang damdamin at desisyon na hindi inaasahan. Maaga pa lang, nag-aabang na si Isabela sa sakayan ng jeepney. Umaasa na sa araw na iyon ay magkakaroon sila ng pagkakataong magkausap ni Marco. Nang makita niyang papalapit si Marco, kumabog ang kanyang dibdib sa pag-asa. Agad siyang nagtangkang simulan ng usapan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang nakakatawang pangyayari sa opisina, ngunit tila hangin lang siya na hindi pinapansin ni Marco. Hindi niya matanggap ang pagtanggi, kaya't sa desperasyon, binanggit niya ang isang personal na bagay tungkol sa pamilya ni Marco. Isang bagay na alam niyang makakapukaw ng atensyon nito. Ngunit lalo lang umiwas si Marco at bigla ang bumaba sa hindi pa dapat na babaan. Habang lumalayo ang jeepney, kasabay ng pagtulo ng luha ni Isabela ay ang pagguho ng kanyang mundo. Sa isang gabi na hindi na niya kayang pigilin ang kanyang emosyon, nagpasya si Isabela na puntahan si Marco sa condo unit nito. Dala ang bigat ng damdamin, kinatok niya ang pinto ni Marco, umaasang sa wakas ay makakamit niya ang pagtanggap at pagmamahal na matagal na niyang inaasam.
Nang magharap sila, halos hindi makapagsalita si Isabela sa sobrang sakit. Hinanap niya sa mga mata ni Marco ang pagmamahal, ngunit isang malamig na tinig ang sumalubong sa kanya. Sinabi ni Marco na tapos na ang lahat sa kanila at oras na para mag-move on si Isabela. Sa paglabas ni Isabela ng kondo, ang mga ilaw ng gusali ay tila mga matang nagmamasid sa kanya at ang bawat hakbang palayo ay nagpapabigat lalo sa kanyang puso. At sa paglisan ni Isabela, may isang nakakakilabot na desisyon na nabuo sa kanyang isipan. Ang desisyon na magiging simula ng isang madilim na kabanata sa kanilang mga buhay. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Paano haharapin ni Isabela ang sakit na kanyang nararamdaman? Sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto, napapalibutan ng mga litratong nagpapakita ng iba't ibang mukha ni Marco. Nagpasya si Isabela na oras na para sa isang hakbang na magpapabago ng lahat. Ang mga dingding ay puno ng mga alaala ng ngiti at titig na minsan ay nagdulot sa kanya ng walang kapantay na kaligayahan. Ngunit ngayon ang mga ngiting iyon ay tila mga multo na nagpapaalala sa kanya ng isang pag-ibig na hindi na maibabalik. Sa gitna ng mga larawan ay isang papel na may nakasulat na plano, isang baluktot na ideya na nagmula sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan, ang pag-aari kay Marco ng walang hanggan. Habang inihahanda ni Isabela ang kanyang sarili para sa gabi ng pagpapatupad ng kanyang plano, isa-isa niyang inilatag ang mga kagamitang kanyang binili. Mga bagay na sa unang tingin ay pangkaraniwan lamang. Ngunit sa kanyang mga kamay, ito ay naging mga instrumento ng isang nakakakilabot na seremonya. Ang bawat piraso mula sa talim ng kutsilyo hanggang sa makapal na lubid ay sumisimbolo sa kanyang pagmamahal na ngayon ay balot na ng pagkasira ng isip. Sa bawat paghinga, isang bulong ng pag-asa at kabaliwan ang sumasabay sa hangin. Ano nga ba ang susunod na mangyayari sa oras na magtagpo muli ang dalawang pusong ito? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng isang lumang simbahan na saksi sa maraming simula at wakas, hinayag ni Isabela ang kanyang madilim na pahayag ng pag-aari kay Marco. Ang kanilang huling pagkikita ay puno ng tensyon at ang mga salitang lumabas sa bibig ni Isabela ay tila mga sumpang hindi na maaaring bawiin. Ikaw ay akin, Marco. Kahit kamatayan ay hindi makakapaghiwalay sa atin, ang kanyang sinabi. Ang bawat salita ay bumabaon sa gabi. Sa kanyang mga mata, makikita ang refleksyon ng isang babaeng puno ng luha at galit. Isang babae na hindi na makilala ang sarili sa salamin. Sa kanyang puso, si Marco ay hindi na lamang isang lalaking minahal niya. Siya na ngayon ay isang sumpa. Isang sumpang mag-uugnay sa kanila magpakailanman. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang mga salita ni Isabela ay nagiiwan ng isang nakakapanindig balahibong tanong, hanggang saan niya kayang dalhin ang sumpang ito? Ano ang kahihinatnan ng kanilang nakakakilabot na pag-iisa? Sa huli, natutunan ni Isabela na ang pag-ibig, kapag pinilit o inangkin sa maling paraan, ay nagiging sumpa na walang katapusan. Mga ka-creepy, salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga bagong kwentong katatakutan sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na video. At sa pagpapaalam, tandaan, ang pag-ibig na totoo ay hindi kailanman nagiging tanikala ng kabaliwan. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, mag-ingat. Baka ang inyong pag-ibig ay maging sumpa rin.